Tumanggi ang Malacanang na ibunyag ang dahilan ng pagpaparesign kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod yan ang sinabi ni Bersamin na pinagbitiw siya at hindi nag-resign. Narito ang report ni Mobile Journal Julie Baisa. Ngayong linggo, sunod-sunod ang mga resignation sa Malacanang. Sinaamin na pangandaman ng Department of Budget and Management, Lucas Bersamin bilang Executive Secretary, DepEd Undersecretary Trigiv Olaivar at Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Lahat ng yan ay may kaugnayan sa investigasyon ng bilyong-bilyong pisong budget insertions at anomalya sa flood control projects. Sa gitna ng pag-uga ng gabinete ng Administrasyong Marcos, nagawa pang magbiro ng Pangulo sa 2025 Bagong Bayani Award sa Malacanang. Bibigyan niya raw ng posisyon si First Lady Liza Araneta Marcos dahil sa madalas nitong pagbiyahe pa Europe para tulungan daw ang Overseas Workers Welfare Administration. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Tinanong ang palasyo kung joke lang ba yan o baka naman may halong katotohanan. Tignan na lang po natin kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Sinagot din ng Malacanang ang tungkol kay Lucas Bersamin. Sa panayam kahapon ni Frontline Pilipinas News anchor Cheryl Cozem sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ni Bersamin na hindi siya kusang nag-resign kundi pinag-resign. Tinawagan daw siya ng isang taong malapit sa kanya na hindi taga Malacanang at sinabihan siyang bumaba na sa pwesto. But I just would like na ituwid yung news na nag-resign ako out of delikadesa. Magandang pakinggan yun pero hindi naman yan ang nangyari. Ayon naman sa palasyo, Ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po natin. isa pang tanong, sino ang tumawag kay Bersamin at nagsabing mag-resign na siya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Sa kabila ng kabi-kabilang resignation, giniit ng palasyo na hindi porkit nagbitiw sa pwesto ay absuelto na. Wala raw makalulusot sa investigasyon tungkol sa budget insertions at korupsyon. Po ay maaari na sa kamay na po ng ICI, maaari na sa kamay na po ng Ombudsman, DOJ, private citizen, public official. Kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baisa. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.